So, andito na tayo sa terminal ng Victory Liner. Nasa second floor ito. First and second floor, pero nasa second floor yung kanilang mga pagkain, kukuha ng ticket, at mga benches na napakaganda. At ito na nga sa Herbert, ayan o, naghihintay kasi katatapos na namin kumuha ng ticket. Tapos, malinis yung kanilang terminal. At tingnan mo, nag-hi, hello. Tapos, overlooking doon sa Jollibee at ang mga buses dyan with this artificial trees. So, ang ganda talaga. Napakaganda. At ito nga yung lounge ng mga passengers na nasa Royal Class at First Class dito sa Baguio. Hindi siya naka-aircon kasi obviously Baguio City is a cold city. So, hindi kailangan ng aircon. Hindi kagaya ng Manila at iba pang lugar. So, tingnan nyo naman ang kanilang lounge. Napakaganda at maluwag siya. Ayan, may mga tables. Ayan, naghihintay ang mga passengers. At meron din tayong mga coffee maker dyan. May coffee maker sila na kung saan gusto mong magkape, pwede kang magtimpla. Ayan, and then yung mga bases sa labas. At andyan naman yung kanilang CR sa mga PWD. Yan. At ang CR naman sa mga hindi. Yan. So, para lang ito sa mga passengers na nasa Royal at First Class. At ito nga, habang ako'y naglilibot-libot dito sa kanilang terminal at nagpapacharge na rin sa cellphone ko kasi may charging area sila, nakita ko itong grupo ng mga bulag na napakagaling tumugtog. So, napahinto ako at maraming nagre-record sa kanilang cellphone. Pero talagang ako'y lumapit doon sa isa sa mga handlers nila at nirequest ko yung Sisiwit na kanta. Na ito pala yung napakasikat na kanta dito sa Baguio City. So, I started to fall in love with the song, kaya nag-request talaga ako. At ito naman, napaka-bait naman ni ate na talagang nung nag-request ako, pinagbigyan ako. Kaya ni-record ko talaga ang kantang Sisiwit. In English, it's My Bird, or The Bird is Singing. Ayan o, ang ganda. So, ito na nga yung aming bus, papuntang Cubao, Royal Class siya. So, ang fare po nito nasa 1.5 kada passenger. So, hopefully, sa grasya ni Lord, 3 to 4 hours siya, nasa Cubao na kami. First time po itong sakyan ha, kasi walang ganito sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Manila, papuntang Baguio City. So, ito yon, na-record ko talaga. Ayan yung stewardess. Nagsisimula na siyang mangolekta ng tickets. Hello!
So, ayan na si stewardess, nag-hi na sa atin. Ayan, pasok na ako kasi kinuha na yung ticket ko. Ayan, ito yung passenger sa loob at ito yung driver's seat. Yung kanina na unang seat ay sa stewardess. Ayan, 3 parts siya na nasa bawat gilid, both sides. Tapos yung mga upuan at dito naman sa may aisle. Ayan, ang ganda ng mga upuan nila, no? Talagang, kasi nga sleeper bus, pwede kang anytime makatulog. I-recline mo lang yung upuan. Meron naman ito sa likod ng upuan. Meron dun siyang parang compartment, mailagay mo yung konting bagahe mo. Yan, sa akin nilagay ko yung yung aking kalo, yun. Yung sombrero ko, nilagay ko doon. Kalo yun sa Bisaya eh. Ayan. Hinanda na ni Herbert yung aming seat. Ayan, na-recline na niya. Ang ganda ng bus na to talaga, I tell you guys. Ayan o, sobrang komportable tayo. Habang tayo ay nakasakay sa royal class na to. So, doon kami, pinili namin ng pangalawa, yung second floor yung tawag namin. Kasi mas maganda, feeling namin maganda doon dito eh, kasi overlooking. At hindi talaga kami nagkamali. True enough, ang ganda sa taas. Hindi po siya bumpy. Hindi po talaga. Ayan, so habang naghihintay kami na umalis na si bus, binibidyohan ko muna yung nasa labas. Ayan, yan siguro yung, if I am not wrong, yun yung first class na Victory Liner. Yun kasi yung sinakyan namin paakyat ng Baguio eh. Nasa first class kami at pauwi. Royal. Ito yung sa aircon, no? Makontrol mo yung aircon mo dyan sa loob ng iyong parang room. Tinatawag kong room eh kasi may cortina siya eh. Pwede mong i-close yung curtain, pwede mo rin i-open. Ayan. Ito naman yung yan, room light yan. I-push mo lang yan. Doon sa taas, sa head mo. Yan, yun yung sa water bottle. Yun din yung nasa. Lalagyan mo ng kahit pitaka mo or better yung binigay na snacks ng stewardess na empanada. Ito naman yung charger nila. Yan, sa cellphone. Ginarge ko yung cellphone ko dyan eh kasi palowbat na. Yan. Yan yung aming mga neighborhood. Yes, kasamahan namin na pasahero. May nakaupo dyan. Yan. Ito, yun yung cortina. Ayan na Sir Herbert, no? Napaka-komportable. Ayan. Iba talaga, no? Pag may comfort, ayun, iba talaga. Yan, no? Nag-high pa. Approve daw. Maganda naman kasi talaga yung bus na to. Ayan, clinose na yung curtain. Maganda siya, guys. Maganda talaga siya. So, may privacy ka na kung gusto mo matulog, i-close mo na yung curtain. Or kaya, both yun ha, sa side mo, sa window side at dito din sa aisle side. Yan, natutulog na daw siya. Ayaw ng padistorbo. Ayan, nilalakbay na namin ang kahabaan ng Marcos Highway. Hindi ko clinose yung curtain ko sa window kasi nga hindi naman mainit eh. May araw siya pero nasa Baguio ka kasi medyo parang malamig pa rin. Hindi mo pa rin ramdam yung init. Yun. Pababa na kami. Andyan na yung water bottle ko, yung empanada, naka-charge na yung cellphone, yung legroom ko, ang ganda. Saktong-sakto lang yung sa paa. Inopen ko yung aking curtain. Nakikita ko na yung isang passenger sa harap ko. Ayan, natutulog na ata sila. Ayun. Habang tumatakbo na si Royal Bus pababa ng Baguio. Ayan, i-open ko nga itong isa. Kung tulog na rin. Yun, naka-close na. I-open ko nga. Uy, talagang giniginaw siya. Oh. Malamig naman talaga yung bus. Bukod sa aircon, yan, tulog na oh. Bukod sa may sarili kang aircon, meron din talaga sa buong bus yung control.
Yan, yung CR nila nasa likod, hindi ko na na-videohan, pero maganda yung CR nila. Malinis. At okay naman magmaneho si driver. Average lang. Ayan, bye for now, Baguio! Ayan, sa wakas, nasa Cubao na kami dito sa Manila. At makikita mo talaga yung, ramdam mo yung init na ha. Yung init na ng araw. Mainit na. So, inalis ko na yung jacket ko. Ayan na yung si Royal Bus na sinakyan namin. Bye again, Baguio! Salamat kay Lord sa'yo!